Tayo po, inanya ko po bawat isa na tumayo para magsimula po ng ating gawain. At simulan po natin ito sa panalangin. Tinatawag ko po si Kuya Roland. Magandang umaga po sa atin lahat. Hope is well, lahat, di po ba? Okay. Manalangin po tayo. Aming Diyos na nasa langit, maraming salamat pong muli sa iyo sa araw na ito. Ang araw pong ito, Panginoon, ay espesyal dahil narito po kami, nakikita, nagtitipon-tipon ng mga anak mo. Magpupuri po kami, magpapasalamat sa ginawa mo sa aming pong buhay. Sa isang linggo namin po na binigay mo ng kalakasan, narito po kami, Panginoon, masigla, malakas, pinagpala, pinaburan, Panginoon. Salamat sa mga bagay na yon na patuloy pa namin mararanasan ang pananatili sa iyo. Panginoon, gabayan mo po kami ng banal mong Espiritu upang makinig po ng iyong mga salita, matuto, mabago ang buhay. Sa patuloy po na maglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Alinman mga bagay po, Panginoon, na hindi po namin nalalaman o hindi namin nagawa, nagkasala kami, Panginoon, patawarin mo po kami at linisin ang aming pong puso. Upang kami, Panginoon, ay higit pang maging karapat-dapat sa iyo dahil ang nais mo sa amin, Panginoon, ay magpakabanal dahil ikaw ay banal. Salamat, Ama, sa lahat ng mga bagay na iyon. Purihin ka. Ganon din naman po ang bawat isa sa amin, bagamat meron man din at hindi nawawala yung mga problema. Ngunit, Panginoon, sa iyo ka namin nakapokus. Kami, Panginoon, ay hindi mo iiwan, ipababayaan, at laging nariyan nakasama ka namin. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ito na nilaan mo sa amin sa araw na ito. Sa patuloy pa, Panginoon, at purihin ka, O Diyos, na dakilang Diyos ng aming pumbuhay. Thank you, Lord God. We praise. In Jesus' name, all say, Amen. Amen. Hallelujah. Pumalakpak nga po ang naniniwalang kasama natin ng Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa kasama natin ang Kasama Diyos. natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako mababalisa.
Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Salamat po, Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah, amen. Tunay ka saan man tayo dumaan, alam natin na sa ating daraanan, kasama natin ang ating Panginoon. At gagabayan tayo sa anumang pagsubok ng ating buhay. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, ipabatid mo sa amin, Lord God, ipaunawa mo na tanging sa'yo lang kami makakalapit. Tanging sa'yo lamang kami aasa, Panginoon. At tanging ang pangako mo lamang ang aming pangahawakan. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig,
Pagmamahal mo, O Diyos, tanging sandigan ko. Tunay nga. Pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin. Ika'y susundin. Aming Jesucristo. Tunay nga, Panginoon, sa aming mga buhay, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mong maging isang malaking papuri sa iyo, Panginoon, ang buhay na nakikita mo sa amin, O Diyos. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan. Huwag po natin mahiyang itaas ang ating kamay para sa ating Panginoon. Bigay ang mataas na papuri. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking hingin, itatanghal sa buhay mo'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking hingin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, purihin ka, aming Diyos. Sa'yo ang papuri, luwalhati. Tunay nga Diyos, isang napakamalaking pribileyo, Panginoon, ang awitan ka, Panginoon. Ibigay ang mataas na papuri para sa iyo. Sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Tunay nga, gamitin mo tong mga buhay na to, Panginoon, aming mga buhay ng iyong mga anak upang mapalaganap pa, Panginoon, ng mabuti mong salita at marami pa pong makakilala sa iyo. At sama-sama po kaming umawit ng papuri, pasasalamat dahil ikaw ang nag-iisa at tanging Diyos na aming itataas, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi ka nagkulang. At hayaan mong ialay namin itong 2025, Panginoon, or yung mga taon pa na darating. Tanging para sa iyo lamang sa pagsunod at sa pagbigay, Panginoon, o ibiglagak sa iyo lahat ng aming mga problema, Panginoon, aming mga pinagdadaanan dahil hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ikaw ay laging nandyan, gumagabay sa amin. Dahil ang pangako mo ay totoo, Panginoon. Diyos mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Salamat po, Ama. Salamat po. Isang malaking papuri, isang malaking awit. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming papuri at awit sa inyo, Panginoon, na inaalay sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo na ang banal na Espiritu ang kumilos sa puso at isipan ng bawat isa. Sa aming maririnig, Panginoon, tunay nga matay mo sa aming mga isipan ito, Panginoon. At maging sandata namin sa araw-araw na buhay. Sa araw-araw na buhay na pangako mo sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, pakibati po muna natin yung ating mga katabi ng magandang umaga o pinagpalang araw sa iyo. Dahil tunay nga, tayo ay pinagsama-sama ng Diyos muli sa linggong ito upang tayo ay sama-samang umawit sa Kanya at sama-samang purihin siya sa awitin at maging sa pag-aaral ng iyong mga salita, ng Kanyang mga salita. Sige po, bago tayo magsimula, bago tayo manalangin, maaari ba nating sabay-sabay basahin din yung ating verses para sa umagang ito. Sa 1 John 4 verse 7 to 12. Okay. Sige, basahin natin. 1, 2, 3, go. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Verse 8, anyone who does not love does not know God, because God is love. Verse 9, in this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Verse 10, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Last two verses. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, salamat Panginoon, dahil tunay na kasama ka namin sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Patuloy, O Diyos, na Ikaw po ang manguna sa amin sa gawain ito. Maging sa pag-aaral ng mga salita, tunay na ito po ay inyong mga salita. Hindi namin kayang unawain, intindihin ang mga salita mo kung hindi mo kami tuturuan, kung hindi mo kami gagabayan. Kaya Banal na Espiritu Santo, Ikaw po ang magturo sa bawat isang narito, hindi lang sa akin, kundi sa mga makikinig, face-to-face at maging sa online, Panginoon. At tunay nga, makita namin, Panginoon, ang kalakihan ng pagmamahal mo at maging, Panginoon, yung gusto mo pang mabago sa amin upang sa gayon kami po ay patuloy mong paging banalin at hubugin pa sa imahe ng iyong anak at aming Panginoon Yesus. Maraming salamat po at tunay nga, ipinagdiriwang namin sa araw na ito ang iyong dakilang gawa, Panginoon, kaligtasan sa aming mga kasalanan at patuloy sa pagsama sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at kayo po ang mag-ingat sa amin sa umagang ito sa pag-aaral ng mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po. Okay, bumalik na tayo ngayon. Last month, December, more on Christmas messages yung ating pinag-aralan. Tapos ng January, more on, syempre, dahil New Year, bagong taon, so bagong, yung perspektibo natin pagdating sa bagong taon, yung itinuturo sa atin ni Pastor. Pero ngayon, babalik tayo sa 1 John. Tatapusin na natin yung last two chapters ng 1 John. Natapos tayo sa verse 6 ng chapter 4. At magkisimula tayo sa 7 hanggang 12. Yung binasa natin, yun yung ating hihimayin, yun yung ating aaralin. At ito yung pinamagatang ko tong LOAGSLU. Acronym, LOAAGSLU, pero mukhang mahirap siyang bigkasin. Ito na lang. Yan. Love one another as God so loved us. Itong title natin, actually, yan na yung magiging application natin mamaya. Pero tandaan niyo yan, kahit yan, love one another as God so loved us. Binasa na natin, meron na tayong idea, pero mas himayin pa natin. Kasi may mga dapat tayong bigyan pansin at laliman pa pagdating salita ng Diyos. Kaya, importante na hindi natin minsan basahin, palagi natin basahin, at unawain natin sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo? Yeah. Okay, sige po, pakibuklat kayo sa akin sa mga Bible sa cellphone nyo. Nawa ay, wag muna ibang application buksan natin, no? Okay, Bible muna. At mag-focus tayo sa mensahe ng Diyos sa umagang ito. Okay. Ito ang 4 na punto natin sa 5 verses na ito. Ito yung 4 main points na dapat nating makita o makikita natin sa mga sumusunod. Una, yung root of love. Ibig sabihin, ano yung pinagmulan, pinag-ugatan, pinagsimulan. Pangalawa, yung revelation of love. Paano ipinakita, ipinahayag.
Pangatlo, respond out of love. Meaning, ano yung dapat nating gawin sa pagmamahal na meron na natanggap natin? At panghuli, yung reflection ng pagmamahal o yung pagsasalamin. Makikita natin mamaya, mas malilinawan pa natin yan kapag tingnan natin yung mga verses na ito. From verse 7 hanggang 12 ng John 4. Okay, simulan na natin. So yan, ito yung unang verses na binasa natin. Let us love one another, beloved, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Tingnan natin, yung root of love. Pag sinabing root, ito yung ugat. Ibig sabihin, ito yung pinamulan, sinimulan, o pinagkukunan, di ba? Or saan ang galing. Okay? Malinaw sa verse 7, saan ang galing o kanino nagmula ang pagmamahal. According sa verse, from God. Ang pagmamahal ay galing sa Diyos. In fact, hindi lang siya nagbigay ng pagmamahal, kundi siya mismo yung pagmamahal. Kasi di ba kanina, love is from God. Nagmula sa Diyos. At nagmula siya sa Diyos dahil siya mismo yung pag-ibig. Maliwanag? Okay. Yan ang ugat ng pagmamahal, ang Diyos. Ay baka meron pumapasok sa isip nyo, mamaya natin i-address yun. Pero yung pinakaugat o pinakasimula o pinagmula ng pagmamahal ay galing lamang kanino? Sa Diyos. O sa God. Kay Lord. Wala nang iba, kundi sa Diyos nagmula. In fact, lahat ng action, lahat ng ginagawa ng Diyos, dahil ang pag-ibig ay isa sa kanyang mga nature o kalikasan. Kaya lahat ng ginagawa niya ay bunga ng kanyang pagmamahal. In fact, kahit yung pag-judge niya, and even pagdidisiplina niya ay nagmula sa pagmamahal. Dinidisiplina niya ang kanyang mga anak kasi mahal niya ang kanyang mga anak. At hinuhusgahan niya yung mga, or darating yung time na yung final judgment ng Diyos ay bunga pa din ng pagmamahal kasi ayaw ng Diyos na magwagi ang kasalanan o ang kasamaan. Kaya may justice sa dulo. Lahat ng iyon, minsan sa paningin ng tao, paningin natin ay hindi maganda o hindi ata loving ang Diyos. Pero yun lahat ay bunga ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lang siya nagbigay, kundi siya mismo yung pagmamahal. Okay. Ngayon, tingnan natin yung sumunod. Dinuktong ko sa ugat ay ito. Sabi diyan, whoever loves has been born of God. Sa unang basa, ano ang nauna? Yung whoever loves, di ba? Minsan, parang sinasabi natin na ang nagmahal, kaya siya naipanganak sa Diyos. Hindi. Sinasabi diyan na ang pagmamahal, o kung sino man ang nagmamahal, yun yung bunga ng kanyang pagiging bagong nilalang. O sabihin yung born of God. Again, hindi nauna yung pagmamahal, kundi nauna sa mga taong nagmamahal ay maipanganak sa Diyos. Kumbaga, kung ang root ay ang Diyos at ang kanyang pagmamahal, bunga o fruit ay yung nagmamahal. Okay? Sabi nga, ang tanong dyan sino ngayon yung na-born of God? Sino yung mga na-born again? Sino yung napanganak na muli? Makikita natin na kung sino man ang nanampalataya sa Panginoon Hesus. Hindi lahat ng tao. Lahat ng nanampalataya sa Panginoon Hesus ay ipinanganak ng Diyos. Born again. Kasi dati, alam natin, ituturo ni Pastor, di ba? Ang lahat ng tao ay patay saan? Sa kasalanan. Kaya kailangan natin maipanganak na muli o maipanganak ng Diyos. Buhayin ng ating espiritu. At kung siya, yung ugat o siya yung pinagmula ng pagmamahal, kaya sabi doon, sino man nagmamahal ay naipanganak ng Diyos kasi ang ugat ay ang Diyos. At sabi doon, whoever loves has been born of God and knows God. Marami sa atin, marami tayong kakilala na kilala ang Diyos. Even naman tayo kilala natin ang Diyos. Pero pag sinabing no, lalo na sa pinagmulang original na lengguwahe, dalawa ang ibig sabihin pag sinabing no. Isa ay alam lang or kilala, maaring may kilala kang tao pero hindi mo siya tunay na kilala. Yun yung pangalawa. Yung ine-emphasize dun sa no dyan, knows God, ay yung relationship mo sa Diyos.
na-experience mo sa Diyos. Kaya hindi ka lang ang mga nagmamahal, hindi lang naipanganak ng Diyos, kundi patuloy na nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Nakikilala ang Diyos. Sabi nga, ine-emphasize yung intimacy, yung intimate relationship sa Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, na siyang source o root ng pagmamahal, hindi natin kayang magmahal. Actually, baka nga ang tanong sa atin dyan ay, hindi ba yung mga tao sa labas ay kaya din magmahal? Ang bilihin nga nagmamahal, paano pa tao, di ba? Tao nagmamahal. Pero, bakit sinabi niya sa verse 8 na, anyone who does not love does not know God? Kasi lahat naman ng tao, parang may kakayahan na magmahal. Mahal sa pamilya, magulang, kapatid, kaklase, o ano pa man. Di ba? Tingnan natin ngayon, ano ba ibig sabihin nung love? Kasi, sa salita natin sa English, isa lang yan, love. General. Di ba? Either sa mag-asawa, sa magkapatid, sa pamilya, sa Diyos. Pero, makikita natin, ano ba yung katangian, yung characteristic ng pagmamahal na dapat nating gawin na sinasabi sa mga verse na to. Familiar ba tayo dito? Sa Greek kasi o sa original na salita, merong 4. Ito yung nabanggit natin kanina. Yung romantic o yung sa mag-asawa, familial o sa pamilya, brotherly o sa magkapatid. Ngayon, alam ko sa iba sa atin merong idea. Pag sinabing agape, or yung pang-4 na klase, ibig sabihin ay, madalas na attribute saan? God's love. At may mga natatandaan tayo na ang turo ay, Diyos lang ang kaya. Totoo naman, kasi nga siya nga yung ugat. Pero, pag tinignan natin sa dalawang verse na ito, ilan yung love na nandyan? 5. Yan, love one another, love is from God, loves God. Whoever loves, does not love, and God is love. Yung 5 word na yan, actually kahit sa matapos ng verse 12, ang ginamit ay agape. Even yung utos na, let us love one another. Ngayon, kung sa Diyos galing at Diyos lang ang kaya magmahal ng ganon, bakit iniutos na let us love one another? Kasi totoo naman, galing yan sa Diyos. Ito yung karakteristik na sinasabi natin, nakakaiba sa kayang gawin ng tao o sa labas ng mga mananampalataya. Una, selfless. Ibig sabihin, hindi sarili ang inuuna. Kasi minsan, kapag tayo nagmahal, merong benepisyo sa atin. Or tayo yung nakikinabang. Selfish. Yun yung contrast. Sa tao, sa labas, o sa mga hindi na nanampalataya, or sa tao, kung sa tao lang, ang pagmamahal natin selfish. Laging ako. Ako dapat yung bigyan mo, ako dapat yung i-expressan mo, gawin mo to kasi mahal mo ko, gano'n. Pero ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay selfless. Unang karakteristik. Pangalawa, sacrificial. Ibig sabihin, kahit ibigay mo, kahit mawalan ka, okay. Kasi mahal mo yung mahal ng Diyos ang sanlibutan. Makikita pa natin mamaya. Pero sa pangalawang katangian, sacrificial. Kahit na ikaw yung mawalan, dahil mahal mo gagawin. Hindi pang sarili, hindi sa'yo yung pakinabang. At pangatlo, unconditional. Pag sinabing unconditional, mahal mo siya kahit anuman ang mangyari. Ibig sabihin, sa tao kasi ang contrast ay ganito. Pag mahal mo ko, mahal kita. Condition. Gawin mo to, mahal kita. Kailangan lagi may kondisyon. Pero sa Diyos, unconditional. Makikita pa natin yan sa second point sa Revelation eh. Pero di ba, yung tatlo na yan mag-describe ng kaibahan ng pagmamahal na alam ng tao sa pagmamahal na galing sa Diyos. Selfless sa Diyos, sa tao selfish. Sacrificial, parang beneficial nga eh. Sa tao, kailangan may benefit lagi. Sa tao, conditional. May kondisyon. Dapat ganito. If ganito, ganito. Pero sa Diyos, unconditional.
kahit tayo ay makasalanan pa, tayo ay inibig ng Diyos. Tandaan natin itong tatlo na to, kasi dito iikot yung ating pag-uusapan. Kasi ito yung distinction. Dito naiiba ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya nga, inutos sa verse 7 na, let us love one another. Pakibasa nga yung 5 words na nakaguhit. 1, 2, 3, go. Let us love one another. Yan ang utos. Selfless, sacrificial, unconditional. Agape. Okay? Kaya, sinasabi dyan na dahil ang ugat o pinagmulan ay ang Diyos, ang mga naipanganak ng Diyos at patuloy na lumalalim sa kanilang relasyon sa Diyos, kayang magmahal. Magmahal na hindi kagaya sa labas or nang hindi nakakilala sa Diyos. Example, sino ang familiar sa 1 Corinthians 13? Yung love verses na madalas binabanggit saan? Sa kasal. Pero inaral natin a few months back or last year na ang original na sinulatan ay para sa mga magkakapatid sa Panginoon. Tayo nandito. Hindi pala tayo nandito, kundi mga tayong nananampalataya sa Diyos. Sabi dyan, love is patient, kind, does not envy or boast, not arrogant or rude, does not insist on its own way, not irritable or resentful. Actually, may kasunod pa yan. Yan. Hindi ko na babasahin, pwede nang basahin ngayon. Sa sinulatan sa Korinto, kabaliktaran yan, yun yung mga issue nila. Nagpapagalingan, nagyayabangan, kinukonsinte yung mali. Kaya itong verses na ito binigay para itama na ito ang tamang pagmamahal. Ganito magmahal. At kung mapapansin natin sa mga characteristics na nandyan, hindi yan nakafocus sa sarili. Sa iba. Sa kapatid sa Panginoon. Lalo na, ito, does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. May mga pagkakataon na alam na natin mali yung ginagawa ng kakilala natin o ng kapatid sa Panginoon. Pero minsan nangingimi tayong kausapin siya. Bakit? Kasi ayaw natin na makagalit siya. In fact, yun ay, kung titingnan, parang makasarili. Kasi ang pinoprotektahan mo ay yung sarili. Ayaw mong itama eh. Pero kung tunay yung ating pagmamahal, does not rejoice at wrongdoing. Hindi naman ibig sabihin, pahiyain mo siya sa karamihan. Ibig sabihin, kapag alam mo na mali yung kanyang ginagawa, kausapin. Kasi yun yung tunay na pagmamahal. Concern, mahal natin siya. Selfless, sacrificial. Minsan may sakripisyo pa dun eh. Minsan ay tama. Minsan sa mga kabataan, pag tayo tinatama ng magulang natin, minsan nagagalit pa tayo. Diba? Tinama tayo dahil mali, pero may ganong dynamic, diba? Gagalit, nagkatampo. Pero itinama tayo dahil mahal tayo ng magulang natin. At ganun din, sa loob ng church, may disiplina, may confrontation na nangyayari kasi mahal natin ng bawat isa. Pero yun nga, hindi yan madali. Sabi niya, actually, sa 1 John mismo, nandun din, we should love one another. Yun yung utos ng Panginoon Jesus, utos ng Diyos simula pa sa Deuteronomy ata o sa Exodus, nandun din yun, love one another. At sabi sa 16, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Hindi lang parte ng buhay, kundi yung buhay natin, ibibigay natin sa ating mga kapatid sa Panginoon, na mahirap. Kasi sacrificial yan eh. Hindi, selfless yan eh. To the point na ibibigay mo yung oras, kakayahan mo, para i-encourage yung kapatid mo sa Panginoon, o tumulong. Hindi yan madali. Mamaya sasagot natin, paano natin kayang gawin yan? Kasi ang utos ay love one another. Paano? Pero, itong tatlong characters sa to, hindi to madali. Kasi, sa dati nating buhay, bago tayo makakilala sa Panginoon, hindi ito yung pagmamahal na meron tayo.
Kabaliktaran yan. Selfless, sacrificial, unconditional. Kaya, sinasabi sa verse 8, kung hindi kilala o walang relasyon ng isang tao sa Diyos, hindi niya kayang magmahal na kagaya ng Diyos. Yung agape, sinasabi natin. Kasi ang ugat ay sino? Ang Diyos. Siya ang ugat ng pagmamahal. In fact, siya mismo yung pag-ibig. Kaya ang mga naipanganak ng Diyos, nakakakilala o may relasyon sa Diyos, sila yung may tunay na kakayahan magmahal. Na selfless, sacrificial, and unconditional. Yung tatlong characteristics ng pagmamahal ng Diyos. Totoo. Ang Diyos ang tanging may kaya nun. Pero sinasabi ng verses na yan na kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon Jesus, ito ay inuutos sa atin na gawin. Kaya nga, ang tanong sunod dyan ay, teka, nasan na ba ako? Ayan, ang sunod tanong dyan ay, papaano? Kasi again, madali ba yung tatlong characteristics ng pagmamahal na binabanggit natin? Hindi siya madali? Actually, hindi rin siya mahirap. Imposible siya. Hiwalay sa Diyos. Kaya tingnan natin itong verse 9. Bakit ko ginamit yung word na revelation? Sabi niya kasi, in this, the love of God was made manifest among us. Hindi lang inutos ng Diyos na mahalin natin ang bawat isa or umibig sa bawat isa, nakagaya ng pag-ibig ng Diyos, kundi siya mismo ay ginawa niya. Ipinakita niya. Siya ang magandang o pinaka-perpektong ehemplo ng pagmamahal na kanyang iniutos sa mga anak niya. Sabi diyan, in this, the love of God was made manifest. Pinaranas, ipinakita, ibinigay niya. Yung pagmamahal na inuutos niya. Siya ang unang gumawa. At paano niya ginawa to? God sent His only Son into the world. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa samahal niyang sanlibutan. At sabi diyan, upang mabuhay, so that we might live dahil sa Panginoon Jesus. Wala nang iba. Ganun na, sinong kabisado to? Hindi ko na nilagay. Kasi feeling ko, kabisado ng lahat, di ba? Pero yung verse na yan, for God so loved, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag natin yung verse, halos ganun yun eh. Itong 4 verse 9 at yung John 3:16, halos yung tatlong section parehas eh. In this, the love of God was made manifest. Yung love of God, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, sent His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life or everlasting life, so that we might live through Him. Parallel or parang yun, kada parte. At nakakamangha kasi hindi lang niya inutos. Kasi meron akong experience na sa trabaho lang naman, na kapag may pinapagawa sa trabaho, minsan hindi naman tuturo. Minsan may tampo nga. Hindi man tampo, pero may hinanakit ako. Hinanakit no? Na hindi ko alam paano gagawin. Actually, yun isang kahinaan ko sa trabaho. Pag hindi ko alam, hindi ako nagkatanong. Kasi nakakaya nahiya ako Pero ang Diyos, kahit saan sa Biblia, kapag siya ay nag-utos, may mga example. Higit lalo ngayon sa panahon natin. Kasi ang pinaka-perfectong example ay ang Panginoon Jesus at ang Diyos. Sila ang gumawa muna. At naranasan natin. Kaya ipinakita o pinapahayag kung ano yung inuutos. Meron tayong example. We might live through Him. At sabi pa nga dyan sa verse 10, in this is love. Kanina, the love of God manifest among us, or in John 3:16, ito ay, in this is love, not that we have loved God. Hindi
ang pagmamahal hindi nakasentro o hindi nagmula sa atin. Kaya sabi diyan, hindi sa mahal natin ng Diyos. Ito yung pagmamahal, hindi dahil mahal natin ng Diyos, kundi dahil minahal tayo ng Diyos. Kaya lang tayo mayroong kakayahan para magmahal. In fact, incentive san again. Inulit-ulit, pero iba na yung reason. Pero actually, additional. To be the propitiation for our sins. Sa mga magulang, kapag, hindi ko alam kung meron ng sa ilan sa atin, sa mga magulang, na namatayan ng kanilang anak. Hindi ko alam kung meron, sorry. Pero may mga testimonies ako naririnig na ang hirap nun. Mamatayan ka ng anak dahil sa sakit. Diba? Pero, ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, para sa mga taong makasalanan. In fact, kung titingnan natin sarili natin, we are not worthy. Pero ganun na lang yung pagmamahal niya. Na kahit yung kanyang bugtong na anak, binigay niya. At in fact, yung propitiation na word, na-discuss na natin yan sa ibang verses or chapter ng librong ito, hindi lang siya kabayaran ng kasalanan. Kasi di ba, sa ginawa ng Panginoon Jesus na bayaran ng ating mga kasalanan, ano man kalaki o gano'n man kaliit. Pero isa pang pinapakita niyan ay yung sinasabi nating pagpapahupa ng galit ng Diyos. Kasi galit ang Diyos sa kasalanan and we deserve it. Galit ang Diyos sa kasalanan, tayo'y makasalanan, deserve natin maparusahan, deserve natin ang divine wrath ng Diyos o makatuwirang galit ng Diyos sa kasalanan. Pero dahil sa Panginoon Yesus, siya ang nagbata nito sa krus ng Kalbaryo. Naghirap, ipinako, di ba? Para sa kabayaran ng kasalanan at pagkapahupa ng galit ng Diyos sa atin. Sa Romans, nandun din. Kaya, salamat sa Diyos kasi hindi lang siya yung ugat, kundi ipinakita niya sa atin. Ibinigay niya sa atin. Ipinaranas niya sa atin. Alam natin yung pakiramdam na mahalin unconditionally at yung pagmamahal ng Diyos na selfless at sacrificial. Na kahit yung simula pa bago ang mundo, before the foundations of the world, kasama na ng Diyos Ama. Pero ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Root of love ang Diyos. Revelation ay ang Panginoon Yesus. Siya ang nagpatunay na mahal ng Diyos ang sanlibutan. At kung sino man ang mananampalataya sa Kanya. Yes, lahat ay mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Pero may mga taong magre-reject sa Kanyang pagmamahal. Kaya nga sabi doon, whoever believes. At sa mga nananampalataya. Pakibasa nga yun naka-underline. 1, 2, 3, go. God so loved us. Tingnan natin yung isang word lang dyan. So. Hindi lang tayo mahal ng Diyos. Ganun na lang ang kapagmamahal ng Diyos. God so loved us. Kaya yung title natin kanina, di ba? Actually, diyan ko kinuha yung title. Love one another as God loves so much. Nakalimutan yung title, di ba? As God so loved us. Title ko, hindi ko nakalimutan ko no? Pero yun, kung gano'n na lang ang pagmamahal ng Diyos, na naranasan natin, binayaran ng kasalanan natin, pinahupa ang galit ng Diyos na dapat meron tayo o dapat tanggapin natin. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan tayo ng kalayaan mula sa kasalanan. To the point na meron na tayong kakayahan na hindi na bumalik doon sa mga tunay na palataya. Sabi, we also ought to love one another. We also ought. Dapat. Kaya hindi lang siya pakiusap. Hindi lang siya encouragement. Siya ay utos na sa mga taong ipinanganak na muli, born of God, at nagkaroon o napanumbalik yung relasyon sa Diyos, we also ought to love one another. Dapat nating mahalin o ibigin ang bawat isa. Bawat isa nananampalataya sa Panginoon Yesus. Yun yung focus sa ngayon. At again,
Mahirap yan kasi nga, lahat tayo magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng kinalakihan. Maaring masuklian, maaring hindi. Maaring kailangan gugulan ng malaki at mahabang panahon. Mahabang pasensya. Mahirap yan, pero kaya. Dahil ang Diyos ang source at nasa sa atin ng Diyos sa mga tao na nanampalataya sa Kanya. At, panghuli. Di ba naman panghuli? Actually, diyan, ang nagkasalita ay ang Panginoon Yesus. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. Actually, yun yung bago sa commandment na yan. Kasi again, sa book of Deuteronomy or Exodus, binanggit na yung love one another as you love yourself. Pero ang bago ay yung unang part. Just as I have loved you. Just as Jesus loved you. Actually, ang kaso niya yung mga disipulo. Pero kung gaano tayo minahal ng Panginoon Yesus, kung gaano tayo minahal ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganon din dapat tayo sa mga kapatid sa Panginoon. Love one another. Kahit na mahirap, kahit na parang pasaway, kahit na parang hindi nakikinig, pero again, agape. Selfless, sacrificial, unconditional. Ginawa ng Diyos, pinahayag ng Diyos, ipinakita ng Diyos. At tayo dapat ay mag-respond out of love. Gawin, respond. Tumugon sa pagmamahal ng Diyos. At last, sabi dyan ay reflection of love. Last verse. No one has ever seen God. Wala pang nakakakita sa Diyos. Doon may mga manifestation sa Bible, like sila Moses, nakita nila yung likod, or si Jacob, yung nakapag-wrestling. Pero yun ay mga manifestation ng Diyos, at theophany na sinasabi. Pero, ano yun? Pagkapakita ng Diyos, pero hindi pa yun yung kabuuan ng Diyos. Sabi nga, isa lang ang nakakita, ang Panginoon Jesus. Sa John 1:18. Ang Panginoon Jesus ang tanging nakakita ng kabuuan ng Diyos. At in fact, kung kilala natin ang Panginoon Jesus, kilala natin ang Ama. Kasi siya is the image of God. Sabi, He is the image of the unseen God sa Colossians 1. Pero sa atin, mga tao, sabi, no one has ever seen God. Pero may kasunod. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Ibig ba sabihin yan ay umaalis ang Diyos sa atin? Kasi kailangan natin magmahal ng kapatid sa iba. At ang resulta nun ay nananatili sa atin ng Diyos. Hindi. Pinapatunayan lang na kung tayo ay nag-iibigan sa bawat isa, nasa sa atin ng Diyos. Nanahan sa atin ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay nalubos o nasakdal o nakakumpleto sa atin. Kasi hindi lang tayo tumanggap ng pagmamahal ng Diyos, ibinabahagi natin sa iba. Kagaya ng Diyos. Siya ay pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa sanlibutan. Reflection. Kaya, balikan natin yung isa. Anong kinalaman nito? No one has ever seen God. Kung tayo ay nag-iibigan sa bawat isa, tayong magkakapatid sa Panginoon. Kaya binanggit yan kasi nakikita ang Diyos sa buhay natin. Kaya siya reflection, pagsasalamin. Kung ano ang Diyos, ganun din ang nakikita, marapat sa atin. Naalala ko sa prayer kanina, di ba? Tayo ay pinagiging banal ng Diyos kasi siya ay banal. Maging dito. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo ay inuutusang umibig din sa iba dahil naranasan natin yung kanyang pag-ibig. At dahil doon tayo ay nagiging buhay na patotoo, na totoo ang Diyos, buhay na patotoo na mahal ng Diyos ang sanlibutan, at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun yung kanyang demonstration o pagkapakita ng kanyang pagmamahal. Na naranasan natin, hindi lang sabi-sabi, hindi lang kwentong barbero, kundi tayo mismo ang buhay na patotoo. Hindi lang sa salita, maging sa buhay natin. Again, sa John 13, mismo ang Panginoon Jesus sabi, kanina 'di ba?
Just as I have loved you, love one another. Ito yung kaduktong. By these, all people will know that you are my disciples. Kung tayo'y tagasunod ng Panginoon Yesus, nanampalataya sa Kanyang dakilang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kabayaran ng ating kasalanan, sa pagkapahupa ng galit ng Diyos, at pinamanumbalik ang ating relasyon sa Kanya, binuhay na muli, bilang Kanyang mga tagasunod, tayo din ay umibig sa mga taong kagaya natin na nananampalataya sa Panginoon Jesus. Love one another. Gaano man yun kahirap. Pero again, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya. Dahil ang nananahan sa atin ay ang pag-ibig o ang Diyos mismo na pinagmumulan ng mga ito. Siya nag-set ng standard, siya mismo yung source. Meron tayong kakayahan para umibig ng kagaya ng pag-ibig ng Diyos. If you have love for one another. And in fact, ang nagsulat ito si John, ito yung dalawang word o madalas sa babanggit na word sa 1 John. Ano yung word? Beloved. Even yung nagsulat ay pinapractice din niya yung pagmamahal sa iba. Actually, isinulat niya yan. Tinuturing ang first na general, pangkalahatan, general epistle, kasi walang in-acknowledge na ito yung tumanggap. Di katulad sa Ephesians, Corinthians, Galatians, diba? Ito ay general, ibig sabihin sa lahat ng simbahan ng Diyos, o mananampalataya, kasi yun yung church. Lahat ng nananampalataya sa Panginoon Jesus, tinatawag niyang mga minamahal. Mahal ng Diyos, mahal niya. Hindi lang sa salita, kundi sinulatan niya para ipaalam sa Kanya, magkaroon ng assurance sa kaligtasan at pagmamahal na tinanggap natin mula sa Diyos. At nasa ibang verses yun pag binasa pa natin. Sa set na to, 2 beses binanggit. Beloved. Even si John the beloved. The disciple, he who loves, minahal ng Diyos. At ganun din ibinibigay niya sa iba. 4 na punto. Root of love, sino? Ang Diyos. O Diyos Ama, o God. Revelation, ang Panginoon Jesucristo. Naranasan natin. Anong respond? Love one another as God so loved us. At yung reflection at yung bunga nito ay nakikita ang Diyos, hindi man ang Diyos mismo kasi God is Spirit. God is invisible. Di ba natin siya makikita. Pero dahil sa atin, sa buhay na patotoo, nakikita ang Diyos. Kagaya paano ipinamuhay ng Panginoon ang kanyang buhay sa lupa. He is the image of the unseen God. Siya ang patunay. At maging tayo, bilang tagasunod ng Panginoon Jesus, tayo rin ay nagiging patotoo at patunay na buhay ang Diyos, totoo ang Diyos, totoo ang kanyang pagmamahal. Love one another as God so loved us. At ang difference ng pagmamahal sa labas, sa pagmamahal ng Diyos, sa pagmamahal ng tao, selfless, hindi makasarili, sacrificial, kahit na yung buhay pa, at unconditional. Kahit na may tumatanggi sa pag-ibig ng Diyos, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero syempre, hindi lahat ay nananampalataya sa Kanya. Pero lahat ng nananampalataya sa Kanya ay mapalad, pinagpalad. Dahil tunay ang Diyos, mahal niya tayo. At pinaranas niya, at gayon nga, iniutos sa atin na mahalin din ng iba. Pakibasa ngayong actually, ito na yung application. Application, summary nung 5 verse o 6 na verse. Hinimay lang natin. Pero pakibasa yung title natin. 1, 2, 3, go. Love one another as God so loved us. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli. Tunay na kami po ay iyong minahal. At ito ay pinakita mo sa pagkatao ng Panginoon Jesus na nagpakumbaba, sumunod sa iyong kalooban, at namuhay sa lupa, naghirap, namatay, ipinako sa krus, inilibing, para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Pero Lord God, salamat sapagkat siya'y nabuhay na muli at inaantay namin ang kanyang muling pagbabalik. At sa aming pag-iintay, Panginoon, patuloy nga na ang bawat isa, ako at ang mga kasama namin sa church, Panginoon,
ay patuloy mong baguhin, Panginoon. Matutunan kung paano mo kami minahal, gayon din po ang gawin namin sa mga kapatid namin sa Panginoon. Lord God, iba-iba kami ng ugali, iba-iba kami ng kalalakihan, iba-iba kami ng kaisipan sa mga bagay-bagay. O Diyos, lagi naming alalahanin, paano mo kami minahal, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, kami ay marumi. Pero Lord God, while we were still sinners, you have shown your love to us, that Christ died for us, Panginoon, for us sinners. At o Diyos, salamat po kasi yung utos mo ay una ikaw ang gumawa. At kaya namin gawin sapagkat ikaw ang tunay na nananahan sa amin. Hindi lang ito patunay, kundi nakikita namin na sa aming buhay, kami po ay lumalago sa pagmamahal sa mga kapatid sa Panginoon at sa aming buhay pananampalataya. At tunay nga, isinusuko namin patuloy, O Diyos, ang aming mga kalooban sa iyo. Baguhin niyo po ito at makita, Panginoon, sa buhay namin ang pagmamahal na nagmumula sa iyo, yung agape. Selfless, sacrificial, unconditional. Sa O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, na baguhin niyo po kami araw-araw at kunay nga, maisabuhay namin ang inyong mga utos to love one another, kagaya ng pagmamahal mo sa amin. Lubos mo kaming minahal, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri pa salamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Tayo po lahat magsabi ng Amen. Amen at Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tunay, ang Diyos ay pag-ibig. Tayo kayo ng inibig. Love one another as God so loved us. Sige po, tayo po'y dumako sa ating offertory. Pero bago yon, let me share isang verse na isa sa mga pinanghahawakan ko pagdating sa pagbibigay. Doon nasa Old Testament siya, pakibuklat ang inyong mga Bible sa Proverbs 3, verses 9 and 10. Kung madi-display, sige lang. Proverbs 3 o Kawikaan 3, verses 9 to 10. Ito ay sa Proverbs, kawikaan, karunungan na nagmula sa Diyos, or sinulat ni Solomon, pero sa karunungan ng Diyos. Ito ang isang pinanghahawakan ko pagdating sa pagbibigay. The Old Testament siya, pero ito ay dunong o karunungan pagdating sa paghawak sa pera. Sabi dito, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Hindi lang sa pag-earn ng money, hindi lang sa pag-earn ng finances, dapat honoring sa Diyos, even in how we spend it. Honor the Lord with your possessions and with the first produce of your entire harvest. First produce ay ito yung ating best na pwedeng bigay sa Diyos. Dati meron pang first fruit na dati may practice pa sa church na first fruit. Na yung unang sahod, ako ay kakagraduate ko lang ng college, unang sahod sa Diyos. Pero hindi lang doon eh. Kumbaga ano yung best na pwede natin ibigay natin sa Diyos. Sabi nga, kung ano yung mapag-isisyon na natin, hindi napipilitan. Pero sabi niya, honoring the Lord, hindi lang paggalang. Even sa wealth, honor the Lord with your possessions. And sa verse 10 sabi doon, ito yung pangako niya, when we honor the Lord, in how we earn it, in how we spend it, or in giving, sabi sa verse 10, then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Nandun yung nag-uumapaw na provision ng Lord. Kaya, isa yan sa mga verses pinanghawak. Kahit na, sabi ko nga nung nakaraan, wala akong work ngayon, pero may natatanggap akong pagkapala sa Diyos. Hindi sa pagmamayabang, pero salamat sa Diyos kasi nakakasurvive ako every month. Salamat sa Diyos sa mga taong ginagamit niya. Pero again, pinapaalala sa akin ng Lord, huwag kong kalimutan, ibalik sa Kanya kung ano yung natatanggap ko. Kasi siya ang pinagumulan ng lahat ng ito. Sige po, tayo po ay manalangin sa pangunguna ni Tita Cho, pagdating sa ating offertory. Sige po, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Dalangin po namin sa oras na ito, Panginoon, na patuloy ka naming mapapurihan sa gawain ng pagbibigay
Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na isa itong uri ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Ang ibalik sa iyo ang nararapat, Panginoon. Lord, salamat. Tunay nga, Lord, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng wisdom, ng kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon, sa mga pagpapala mo. Hindi po ito kabayaran sa lahat ng ginawa mo, kundi ito po ay isang gratitude namin, Panginoon, na ibalik, Panginoon, ang mga binigay mo sa amin, Panginoon, upang magamit para patuloy na mapalawak ang iyong gawain, Panginoon, at mas maraming kaluluwa ang makakilala sa iyo. Patuloy nga po, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa at patuloy namin lakaran ang mga pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at tanggapin niyo po ang aming mga alay, Panginoon, na bukal sa aming mga puso na aming hinahandog sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Anong oras na? It's giving time. Sa pagising sa umaga o pagtulog sa gabi, ako ay masaya. Sa pagising sa umaga o pagtulog sa gabi, ako ay masaya. Sige po, bago tayo mag-announcement, tayo po ay magtapos sa closing prayer na pangungunahan ko. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan na meron tuwing linggo. Sa piling mo, sa piling ng mga kapatid sa Panginoon, sama-samang umaawit, sama-samang ibinabalik sa iyo ang pasalamat at luwalhati. Even, Lord God, sama-samang lumalalim, hindi lang sa pagkakakilala sa iyo, Panginoon, kundi, Panginoon, sa patuloy mong pagiging banal o pagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. O Diyos, kayo po ang patuloy na sumama sa amin sa linggong ito. Dinadalangin namin, Lord God, na kung meron mang kaming mga kapatid sa Panginoon, even, Lord God, na naririto, na may kasakitan, Panginoon, kayo po ang magbigay ng kagalingan, Panginoon, sa amin. Lord God, even, Lord God, sa mga may kailangang finances o ano man yung kanilang kailangan sa buhay, kayo po ang mag-provide. You are Jehovah Jireh, Panginoon. Even, O Lord God, kung meron man kami mga desires ng aming mga puso, plano, Panginoon, sa buhay, tulungan niyo po kami, Lord God, to commit this to you, O Diyos. At ikaw nga po ang magpatupad, Panginoon, ng iyong kalooban, Panginoon, sa aming mga buhay. And Lord God, tunay nga, sa buong linggong ito muli, Panginoon, mararanasan at patuloy namin mararanasan ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagsama, ang iyong pabor at pagpapala sa amin, Panginoon. Dahil sa Panginoon Jesus na meron kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Kayo po ang patuloy naming mamapurihan, maitaas sa aming mga buhay. Even, Lord God, maisabuhay namin ang aming natutunan sa umagang ito. To love one another as God loved us so much. Or as God so loved us. Maraming salamat po. At tunay nga, ikaw po ang patuloy na maitaas sa aming gawain hanggang sa matapos, hanggang sa makauwi. At tunay nga, ikaw, Panginoon, ang kasama namin na hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.